Kaya po tayo merong Regional Apiculture Center kasi isa po ito sa flagship program ng CBSUA para po makatulong tayo sa mga farmers, lalo na po doon sa mga nangangailangan po sa ating sa paggugulay at sa ibang mga crops wherein kailangan po natin ang mga pollinators. So isa po yun sa advocacy po ng CBSUA na mas mapalakas at lalong ma-improve po ang ating mga sa production po o yung ating yield. So without any bees na kailangan po natin sa field, lalo na din po sa environment, ay malaking tulong po ito. So kaya po ang RAC po, the Regional Apiculture Center, ang pinaka-purpose natin lalo na po dito sa Bicol Region at sa ibang dako ng ating bansa ay makatulong po. So may mga trainings din po ito at meron din po tayong mga honeybee products wherein ito po ay nagiging malaking tulong po yung kanilang antioxidant, anti-inflammatory, and ating din pong antimicrobial. So iyon po talaga ang isa sa kung bakit ang stingless bee po nandito po sa CBSUA. Opo, ibig sabihin, dito lang ang RAC, ma'am, sa CBSUA mo lang talaga makikita. Wala Yes sa iba. po, wala po. Kasi ang RAC po ay isa sa pinaka center po ng CBSUA na magpo-promote po para sa stingless bee. Opo. Ano yung mga, ano ma'am, mga parang pinupukusan nyo rito sa RAC? Dito po sa RAC, gusto po nating makatulong sa mga farmers na sila po ay matuto kung paano po pangalagaan ang ating mga stingless bee. Na sapat na magkaroon silang kaalaman kung paano ito padamihin at paano rin po makatulong sa kanilang paghahanap buhay. Yun po ang ano po. Ibig sabihin, ma'am, sa beekeeping kayo nakatuon talaga? Opo, beekeeping po. And of course, hindi lang po talaga yung beekeeping, kundi para rin po sa yield booster po. Kasi as pollinator po, nakakatulong po ito para lalong maging malakas po yung ating production. Opo. So, kumusta ngayon, ma'am, ano natin sa beekeeping dito? Sa CBSUA naman po, patuloy pa rin po kami na nagta-target po na sila ay mas lalong mapadami upang masustain po yung kailangan po ng ating mga regular na nangailangan ng tulong, na matuto at magkaroon po ng dagdag kita. Opo. Eh, di nagkakanda kayo nito, ma'am, ng parang mga seminar sa labas? Ano po yun? Seminars and training po. Anybody naman po na gusto na magkaroon ng kaalaman, kailangan lang pong sumulat sa aming presidente para po sila ay ma-assist po sa kanilang pangangailangan. And one of that also po, pag may mga invitational po mga exhibit, so nagpa-participate po si RAC po. Opo. Gaano nakarami ngayon, ma'am, yung mga ano natin, mga bees? Sa ngayon po, sa aming pag-maintain po ng colony po, meron naman po tayong mahigit kumulang mga nasa 100 po. Na sa panahon po kasi ng ganito na medyo naulan, medyo minsan nahina din yung kanilang production dahil po hindi sila nakakalabas yung tinatawag po natin na foraging, wherein sila po ay naghahanap ng kanilang makakain. So, ibig sabihin po, kung tag-ulan, sila naman po ay mga reserbang pagkain sa kanilang loob ng beehive para masustain po yung kanilang mga babies, yung pong tinatawag natin na mga bago nilang mga henerasyon, nasusustain po iyon. Opo. Wala naman tayong mga problem, ma'am, na-experience? Usually po, ang mga challenges naman po dyan, kasi kung halimbawa nga po, hindi po natin talaga sila matututukan na i-monitor, minsan po, meron din silang mga pests and diseases. Opo, natural po yun, kasi may buhay po yan. So, ibig sabihin po talaga yung consistent monitoring po sa kanila. Kasi, part na rin po ng ating pag-aalaga. So, yung pong ating stewardship po talaga, kailangan po natin mas na monitor sila para nasisigurado natin yung protection na sila po ay mas mapadami at
magkaroon din po ng extension na tulong sa ating mga farmers na gusto mag-engage po sa ganito pong sa pag-aalaga po sa beekeeping. Opo. So